Magandang umaga sa ating mga kababayan, lalo na sa mga bagong salta na katulad ko. Bibigay lang ako sa inyo ng tips kung paano nyo may papasa ang knowledge test ninyo at saka yung road test. So, last January, dumating kami dito ng December, tapos kumuha kaagad ako sinorender ko kaagad yung lisensya ko after a few weeks. Sinorender ko yung lisensya ko for Philippines driver's license ko para makakuha tayo ng class 7 o GDL o pang learner na lisensya dito sa Canada. Kasi yun yung stepping stone for you to get the class 5 driver's license. So, naipasa natin yung knowledge test, naipasa natin yung road test. Ang natutunan ko lang during the road test na napaka-importante na magawa is wag kang tataas ng 70 points pagdating sa road test. Kasi yung examiner meron siyang list of mga things na binabantayan nila na kapag nag-accumulate yung points mo to 70, more than 70 points, ay ibig sabihin nun, you failed the road test. Okay? So, ang mga bagay na natutunan ko, napaka-importante during the road test. Number 1, kailangan kabisado mo yung mga road signs, yung mga signs na you have a dedicated lanes when you turn right in the highway, or you need to merge, yung mga ganun, kailangan mong bantayan yan. Stop signs, napaka-importante din yan. Hindi ka pwede magro-rolling habang nasa stop signs tapos lalabas kahit walang ibang sasakyan. Importante yan. Napaka-importante dito to give way o mag-yield doon sa mga may right of way, sa pedestrian, napaka-importante nun. Wala pa ako nakita nag-violate na gano'n na yield, nasa yield area siya pero hindi nagbigay. So, importante 'yon dito. Kaya dito, walang basahan ng isip kung sino ang mauuna o sino ang dapat na mag-giveaway kasi alam mo dapat na laging priority mong pagbigyan is yung nasa right of way. Okay? Hindi basta-basta lumalabas dito sa kalsada lalo na kung may parating. Lagi mong pagbibigyan. So, yun yung mga tips. Isa pa sa mga tips ay bibigay ko sa inyo. So, importante yan. Number 1, mga road signs, yung mga dapat gawin. Tapos number 2, di ba sa Pilipinas, madalas nagdadrive tayo isang kamay lang kasi power steering naman. Dito, during the road test, hindi ka pwede magtanggal ng isang kamay habang nagdadrive kasi ini-score ng examiner. Ano na yan, 10 points kaagad sa isang, pagtanggal mo lang ng isang ganyan sa manibela, 10 points kaagad yan. So kung nakadalawa ka, 20 points. Tapos syempre may iba ka pang mga points na pwedeng ma-violate at may scorean ka at tumaas yung score mo. So number 3, yung speed, napaka-importante dito kahit icy yung road or snow, susundan mo yung speed. Kung ang maximum ng speed dito sa kalsada is 50, huwag kang bababa ng 40. Okay, huwag kang bababa ng 40, at least nasa 45 or 50 ka kahit may snow kasi importante 'yon yung speed na yun. Kung mabagal ka at nag-30 ka sa 50 zone, may points ka na kaagad doon. So lahat 'yon. Lahat i-score ng examiner 'yon kung mabagal ka sa mga zone, so may mga speed zone na dapat mong i-maintain. So idagdag ko lang pala doon sa road signs, napaka-importante yung playground zone, 30 kilometers per hour lang dapat ang takbo mo. If you exceed that, and if you're too slow for that, then mataas na naman na magiging ma-accumulate mong points. So, yun yung mga tips ko sa inyo na dapat tatandaan. Number 1, road signs. Number 2, keeping your 2 hands on the wheel. Number 3, yung speed mo, tamang speed doon sa mga zones na dinadaanan mo. So dito, namumutik-tik sa mga road signs ang kalsada dito sa Canada. So malayo pa lang makikita mo na at ma-anticipate mo na kung ano yung mga kailangan mong gawin. So katulad ng mga playground zone, malayo pa lang nakikita mo na may yellow yan, na may symbol na naglalaro. So mo na yan, anticipate mo na you have to prepare to reduce your speed to 30 kilometers per hour. Okay? So yun yung mga tips ko sa inyo sa mga bagong salta na katulad ko. Sinishare ko lang yung mga tips na to para pag nag-take kayo ng road test, knowledge test, very much prepared na kayo kasi mahalang mag-retake ng dito ng road test. Nasa almost $200 pag nag-retake ka. So multiply mo na yun by 42, sobrang mahal. So yan lang, galingan nyo lang, wag lang kayong kabahan. Wag kayong ma-intimidate sa sa examiner ninyo kasi bantay sarado talaga yan. And kahit na gaano nakatagal yung experience natin mag-drive sa Pilipinas pagdating dito, pag hindi natin alam yung yung proper way of driving here in Canada, babagsak ka. So mag-prepare ka lang.
If you have the Philippine driver's license, you can still use it for 3 months at before you take or before you surrender at mag-take ng exam at ng road test. So, gamitin mo yung 3 months na yun, nakabisaduhin, mag-research, manood ng mga videos sa YouTube, paano gawin. So, yun mga yun. So, ingat and enjoy your stay here in Canada. Bye!